Good evening, everyone. You are now listening to our podcast. Our topic for today is about sexual assault and self-care tips. I am with my group mates. My name is Jason. My name is Crystalline. My name is Janelle. My name is Charlene. My name is Dove. My name is Carl Marie. And we will now begin our podcast. So let us start first the topic sex versus gender. So let's start first. What is the definition of sex? When we say sex, it is referred to biological and psychological difference between male and female. So pag sinabi nating sex, ito yung classification kung saan pinanganak ka o ano yung sex mo kung kakapanganak ka lang. And there's two classification, female and male. Meron kasing ibig sabihin ang sex. Meron siyang dalawang meaning. Pag sinabi natin sex, yung isa is yung biological or pagkakilalanan mo nung pinanganak ka pa lang. While yung sex is medyo hindi magandang pakinggan. Or parang medyo alam nyo na yung tawag doon. So, for you, Crystalline, what is sexuality about you? In terms of sexuality, masyado siyang complex. Pero ang naintindihan ko lang about dito is yun yung nararamdaman mo. And bago natin pag-usapan yan, let's talk about gender muna. So, ang gender, hindi lang siya babae or lalaki. May dalawang characteristics ang gender, which are gender identity and gender expression. So, ang gender identity, ito yung nature ng isang tao kung lalaki ba siya, babae, both, neither, nasa gitna, or pinagsama-sama siyang gender. Ang gender identity naman is nasa loob lang at walang nakakakita nito. So, ang classifications ng gender identity is first is gender. Ito ang gender identity kung saan kaparehas siya dun sa may sex na na-assign sa'yo. So, if female ka, yung genitals mo, female din, ganun. So, next, transgender. Ito yung gender identity na magkaiba naman siya sa sex na na-assign sa'yo. Kabaliktaran siya ni cisgender. So, if, lalaki yung genitals mo, pero babae yung nasa loob mo. Ganon. Next naman is gender queer. So, from the word nga na queer, yung gender na to is hindi naka-align sa traditional na heterosexual or homosexual norms rather. So, yung gender queer, pwede rin siyang tawagin na non-binary. Kasi hindi nila ma-express yung sarili nila as either gender. And eto namang gender fluid. In short, yung mga genderqueer people is ina-express nila ang sarili nila as genderqueer kasi nag-change ito over time. Like, may times na feel mo lalaki ka, tapos parang maya-maya, parang feel mo girly-girly na, ganun. So, eto na ang ating exciting part. Yung gender is nagde-determine kung anong pronouns ang dapat nating gamitin. So, mamaya na yan. Tayo naman ay dumako sa gender expression. Ito naman kung paano mo i-express yung sarili mo sa outside world. Kung paano ka manamit, kung yung hairstyle, yung makeup, yung galawan mo, ganon. So, according doon sa pinagkuhanan ko nito ng data ko kagabi, once daw na umiinom ng hormones or nagpa-surgery ang isang tao, ang tawag daw doon ay gender affirming surgery for confirmation kung ano talaga siya. Basta lagi natin tatandaan na yung gender identity is
internal siya. Nasa loob lang and wala siyang makakakita. And yung gender expression naman, ayun naman yung external kung ano yung pinapakita. Ganon. So, ikaw naman ni Majonel, anong pronouns mo? Ako though I consider myself as gay, I preferred to be addressed as his or him. Wala lang, parang mas gusto ko lang yung ganun and mas comfortable ako na ganun yung pronoun ko. So, ayun, lagi natin tatandaan na we should always call people by their pronouns para maiwasan yung offensive ganyan or makakaano sa kanila. Yan. Ayun lang naman. I agree, Crystalline. Kasi, di ba nga si Meme Vice, pag ina-address siya as sir, no-offend siya. Kasi you should respect the gender identity of the people. Marami kasi sa ating nalilito, kaya minsan nagkakamali sila ng pag-address or minsan nakakalimutan nila na tanungin yung tao, yung kasama nila, kung ano ba yung preferences nila. Kaya, etong mga nakaraang taon, for the last like 20 years, may nabuong organization and may nabuong acronym which we call the LGBTQ. And then nag-evolve siya into LGBTQ plus A. And let's have a little bit of an overview. Ano nga bang ibig sabihin netong LGBTQIA? So I'll cover the first 3 and then yung tatlo, i-cover na Charlene para mas maintindihan natin kung ano ba yung different types of sexuality, especially we're on the 20th century already. Kailangan alam na natin to. And as a respect to other people. So una, may tinatawag tayong lesbian. So from the word itself, lesbian, lesbiana, tomboy, shiboli. Pero dalawa siya, nakakategorize siya into 2. First is we have the butch. So yung butch is sila yung mga nagdadamit lalaki. Sila yung nagpapatattoo din, nagdadamit lalaki, nag-aastang lalaki, nagpapagupit ng buhok because they identify themselves as a man. Though biologically, babae sila, but when they grow up, they identify themselves as a guy. Sila yung mga butch. And one good example na dyan is si Ai Segura o kaya naman si Jake Cyrus. Or to make it simpler, si Rose, 'di ba? Isa siyang example ng butch, I should say. And then yung pangalawa is feminine. Yung feminine is mahirap siyang i-identify kasi wala naman talagang different sa mga femme. They dress as a woman, they act as a woman, pero magugulat ka na lang may jowa palang babae or may jowa palang butch. So these are the feminine people under lesbian. And the next is we have gay. So gay is katulad ko, I'm a gay. I'm attracted to men, though hindi ako nagpapalit ng damit, hindi ako nagbibihis babae, and I'm not taking hormones. But I categorize myself as a gay kasi I'm attracted to same sex. I'm not attracted to opposite sex. And ayun, and I believe Jason would categorize himself as gay. 'Di ba, Mia? Mga gay tayas. Yes, me. Proud gay. 'Di ba? Proud gay. Proud to be part of the rainbow community. Yes. So, ayun. Yun yung mga gay. We are biologically men. We dress as a man, but we act as a woman. Or we act as, makulit, jolly. May mga jolly ding lalaki, no? But you can tell na gay ang isang tao if they love talking to women, pag makulit, pag medyo loud yung person. That's how our personality is. Majority. And the next is we have bisexual. Bisexual kasi, from the word itself, bi, it means two. Pwede ito sa lalaki, pwede ito sa babae. Siguro, ang isa sa magiging example ko dito is the male actor. Hindi siya ganong kilala, pero si Sebastian Castro is
an actor, American-Filipino actor, na nagkaroon ng girlfriend before, but after nun, nagkaroon din siya ng boyfriend. So, attracted siya for both gender, regardless of the gender. Pero yun siya, bisexual. Bisexual can also be categorized as yung mga late bloomer. Kunyari, nagka-jowa ng babae nung elementary and nung high school, and then when they go up or when they are in college, nagkaroon na ng boyfriend kasi doon na na-discover na talagang talagang bi sila and they're attracted to men. So yun yung mga pinagkakaiba ng lesbian, gay, bisexual. Pero curious din ako, ano ba yung transgender? Paano mo ba nasasabi na isang transgender? Ikaw, Charlene, what do you think? When you say transgender, ano ba yung dapat maging category ng isang tao para ma-classify siya as transgender? What are your thoughts? So, ang transgender or from the word itself, trans, or the transformation to opposite gender. Ito naman yung iba yung gender identity nila sa kanilang gender noong ipinanganak sila. But for into their desired gender. But if fully transformed na sila sa gusto nilang gender, like nag-undergo sila ng surgery na nagpapalit sila ng genitals, ang tawag naman doon is transsexual. For example, is si Binibining Gandang Hari o kilala natin dati bilang si Rostam Padilla. Nag-undergo na siya ng surgery na pinapalitan niya yung genitals or yung ari niya. At ngayon, na-identify na siya as a trans woman. So, next naman is ang queer. According sa na-research ko is, ito yung mga taong nasa questioning stage pa lang or kung ano talaga yung gusto nila at kung ano yung gender identity nila. Like, nagdadamit sila ng both gender at kung ano yung karaniwang ginagawa ng ibang gender. For example is yung mga drag queens. Diba nagdadamit sila sa loob lang ng mga clubs or bars. Pero paglabas naman nila is gender neutral na yung mga suot nila. Pero curious talaga ako kung ano yung meaning ng heterosexual at homosexuality, Ate Dove. So, ibig sabihin ng hetero and homo, yung homo ay which involves romantic or sexual attraction between individuals of the same gender. It's crucial to recognize that sexual orientation is a natural and diverse aspect of human identity. Yung heterosexuality naman is it's the romantic or sexual attraction between individuals of the opposite gender. It's important to note that this is the one of the most common sexual orientations worldwide. Halimbawa, ang heterosexuality ay tulad ng pagmamahala ng isang lalaki at isang babae. Samantala ang homosexuality ay maaring maging pagmamahala ng dalawang lalaki o babae o dalawang babae. So, Kalmari, ano nga ba yung asexual and pansexual? Ang asexual ay ito ay isang uri niyang sexual orientation na kung saan ang isang tao hindi nakakaramdam ng attraction. Ito ay para siyang yung asexual ay hindi siya nakakaramdam ng sexual attraction toward others na kahit na sino. But pwede siyang makaramdam ng ang tawag dito, romantic feelings na magkakaroon ng connection, emotional connections ng kanyang partner pero without sexual aspect. Halimbawa na dito yung yung di ba, ang asexual, makakaramdam siya ng romantic na pwede siyang pwede siyang pumasok sa relasyon pero hindi siya nakakaramdam ng sexual aspect. So, tanong ko lang na kapag asexual ka ba, pwede ka bang possible na mabuntis?
For me, Kalmari, pwede naman siguro. Pero pag asexual kasi parang, pwede silang ma-in love, pwede silang ma-attract sa isang tao, pero hindi mataas yung lust nila or yung sensation nila sa katawan. Pero as long as they engage into a sexual activity, then possible, yes. As long as hindi naman siguro baog yung tao, then possible pa rin naman siguro siyang mabuntis, diba? Yeah. Possible siya. Pero syempre, kapag asexual, kung yun na talaga yung feelings mo talaga, na ayaw mo nga talaga sa na makipag connection sa kapartner mo, possible way na ito na kung gusto nilang mag-alaga is mag-adopt or yung, anong tawag dito, yung kapag, yung katulad kay Dr. Bello ata. Dr. Bello ba yun? Hindi. Joel Cruz, surrogate. Yung nagpaano siya ng egg cells, tama ba? Yes, Sarah siya. Surrogate siya. Possible, pwede siyang ganon. Ang pansexual naman, ito yung nakakaramdam ka nga ng attraction, nakakaramdam siya ng attraction sa iba't ibang kasarian. Iba't kasarian, meaning sa lahat ng aspect ng ng tao. Babae ka man, lalaki, bakla, tomboy, magkakaroon ka ng ng attraction sa kanila. Hindi lang siya naka-connect sa attraction ng tao na kumbaga gusto mo lang siya ng ganyan. Rin siya na ang tawag dito. Anong tawag mo? Sige, Mi. Oo. Siguro, yung pansexual is, I agree dun sa sinabi mo na wala siyang pakialam sa gender, identity, sexual preferences, or gender preferences. For me, based on my research, pansexual is more attractive into the intelligence or intellectual capacity ng isang tao tsaka behavior. Kasi meron akong ka-work before na nung nag-team building kami, nag-open forum kami, nakwento ko yun sa'yo, di ba, sa inyo, na yun, inadmit niya na pansexual siya. And as a pansexual person, he's not limited to opposite sex or same sex. As long as matalino, mabait, possible siyang ma-attract. Parang yun yung naging explanation niya way back nung nag-meet kami before. Ikaw, Jason, same din ba yung thoughts mo about pansexual? Because nasa dulo ng dila ako eh. True. Ikaw, Jason, what do you think? I agree with you guys. Correct kayo doon. Support ko kayo doon sa mga nasabi nyo. Diba? Yes, support. Ganyan talaga. Support sa lahat. Oo. Support tayo sa lahat ng bagay. Pero, setting aside the sexual orientation, the gender identity, sexuality, kahit ano naman kasing gender mo, importante pa rin yung pangangalaga natin sa sarili, diba? Importante pa rin yung alagaan yung katawan natin. Kasi diba sabi nga nila, our body is the temple of the Holy Spirit. Diba? Dun sa mga dyan, sa mga religious dyan. Kaya, bilang isang tao, importante pa din yung pangangalaga ng sarili. Diba? Can everyone agree? Say yes. Yeah. Char. Yes. So, ayun. So, siguro bilang student, ano kaya yung mga self-care tips na pwede nating ibigay sa mga tao kung may nakikinig man or kung may makikinig man netong podcast na to in the future? Ano yung mga bagay na pwede nating ibigay na advice or tips sa kanila sa pangangalaga ng sarili? So, magsisimula na ako. So, para sa akin, importante yung exercise. Especially nang galing tayo sa pandemya, majority ng tao sa mundo naging conscious talaga when it comes to their health. So, nag-exercise, nag-gym, at kumakain ng mga masusustansyang pagkain, mga prutas, vegetable. Kasi kahit naman hindi ka magpagluta or something, as long as kumakain ka ng maayos, natutulog ka ng maayos, and nag-exercise ka, gaganda yung katawan mo. And that's one way for us to take care of ourselves, diba? Self-care, diba? And yan yung tips ko sa mga listener natin, no? If meron man in the future na wag nating kalimutang
kumain ng masusustansyang pagkain at mag-exercise. Kasi nga, sabi nila, preventive or avoiding it is better than cure. Something like that, diba? Preventive is better than cure. Something like that. So, yun yung importante sa akin. How about sa'yo, Jason? Ano yung mga self-care tips na pwede mong ma-share sa ating mga audience? Para naman sa akin, yung self-care tips ko is yung kalinisan ng katawan. Kahit sabihin natin maganda ka, kahit sabihin natin nag-skincare ka, nagme-makeup ka, pero yung yung sarili mo na mabaho ka, parang off rin sa ibang tao. So, kailangan maging malinis pa rin tayo sa sarili natin. Maghugas tayo ng kamay, maghugas tayo ng katawan natin, siguraduhin natin na malinis yung bawat kasulok-sulukan ng parte natin. Isama na rin natin yung private parts Anong natin. sulok? Anong sulok? Huwag daw dugyot. Okay. Isulok kasi sinasabi ko, di ba? Like yung mga kasingit-singitan ng buong katawan natin. So, kailangan natin maging malinis. Malinis. Kayo naman, masyado kayong di ba? Ikaw naman, Crystalline, ano naman yung mabibigay mong self-care tips? So, for me, ang self-care tips ko is mag-research muna tayo or isipin muna natin yung mga bagay na gagawin natin para, syempre, di ba, tulad nga na sabi ni Mother kanina, prevention is better than cure. So, ayun, pag-isipan natin and mag-research tayo. Kasi, malay mo maka-jackpot ka, di kawawa ka, ganun. True. So, ikaw naman, Charlene, ano naman yung self-care tips mo? Ang self-care tips ko is, kailangan natin matulog ng maaga. Nagagawa mo ba? Hindi. Pero, Nagagawa mo ba? Kung bibigay ka ng tips, maaga. Kasi ang dami natin ginagawa sa school, kaya yon. Ikaw, Ate Dab, anong self-care tips mo? Wow, ate. Socialize. Spend time with your, friends and loved ones. Then, habang buhay ka pa. Ikaw, Kalmari, ano naman self-care tips mo? Anong buhay ka pa, be? Sa akin. Sa akin, self-care tips ko, yung take time for yourself. Siyempre, importante naman yun. Tsaka, trust yourself. Listen to your needs, hindi sa wants. Yan, pinaka-importante. Needs bago ang wants. At tsaka, prioritize your well-being. Akala ko listen to your insist. Mga pala hindi pala. Sorry, guys. Misunderstanding. Yun lang. Ayun. So, 'di ba? Importante yung yung self-care, and marami sa atin iisip nila pag self-care is more on pagpapaputi o paglalagay ng mga something sa katawan natin. It's not just limited to that, 'di ba? Meron tayong matulog ng maaga, socialize with family, maghugas ng kamay, which is basic, 'di ba? Kumain ng mga masusustansyang pagkain, tsaka mag-exercise. So yun, I hope nakatulong tong podcast namin, tong mga quick discussion namin about sexuality and about self-care tips. Once again, this is Group Sexuality. My name is Janelle. My name is Jason. My name is Crystalline. My name is Charlene. My name is Dove. My name is Calmarie. And again, everyone, thank you so much for listening to our podcast. I hope sa mga nakikinig, sana may natutunan kayo, and I hope everyone has a blessed day. Thank you so much, everyone. Yes, thank you. Thank you. Thank you po.